umawit ng kagalakan at tugtugin ang gitara at ang kaayayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta, kaya Panginooy dinggin ang landas niya'y tahakin, habang buhay ay purihin kagandang loob niya sa atin. Purihin ng Panginoon, umawit ng kagalakan. Ipan ninyo ang trumpeta, ipan ng trumpeta. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang nagdudulot ng tanang pagdamay at kasiyahan. Ang anak mong nakabayubay noon sa krus na banal ay nagbigay sa kanyang ina upang maging ina naming tanan. Ipagkalob mo pakundangan sa ina ng laging saklolo, na ang iyong sambayanan ay magalak araw-araw sa ibayong kabanalang ikinakamit ng mga kaanib mong isinilang, upang sa kandungan nito ay maakit ang sangkatauhan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng isang bukas na pinto sa langit, at muli kong narinig ang tinig na gaya ng isang trumpeta, na ang sabi, "Umakyat ka rito, at ipakikita ko sa iyo ang darating na mga pangyayari." Walang ano-ano'y kinasihan ako ng Espiritu, at nakita ko sa langit ang isang trono at ang nakaluklok doon. Ang mukha niya'y maningning na gaya ng mahalagang batong haspe at kornalina. May isang bahagharing kakulay ng esmeralda sa palibot ng trono. Nakapaligid dito ang 24 pang trono. Nakaluklok ang 24 na matatanda. Puti ang kanilang kasuotan at may koronang ginto ang bawat isa. Mula sa trono'y gumuguhit ang kidlat, kasabay ng malalakas na ugong at nakatutulig na kulog. May 7 nagniningas na sulo sa harap ng trono. Ito ang 7 Espiritu ng Diyos. Sa harap ng trono, may tila dagat na salaming sinlinaw ng kristal.
Nakapaligid sa trono, sa bawat panig nito, ang apat na nilalang na buhay na punong-puno ng mga mata sa harap at likod. Katulad ng leon, ang unang nilalang na buhay. Katulad naman ng baka ang pangalawa. May mukhang katulad ng tao ang pangatlo. At katulad ng agilang lumilipad ang pang-apat. Tiga-anim na pakpak ang apat na nilalang na buhay. At tadtad ng mga mata ang bawat isa, sa loob at labas. Walang tigil ang pag-awit nila araw-gabi. Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos sa nakaraan, sa kasalukuyan at siyang darating. At habang umaawit sila ng papuri, parangal at pasasalamat sa nakaluklok sa trono, ang nabubuhay magpakailanman, ang 24 na matatanda na may nagpapatira pa sa harap ng trono at sinasamba ang nakaluklok doon, ang nabubuhay magpakailanman. Inialay nila ang kanilang korona sa harap ng trono at sinasabing, Aming Panginoon at Diyos, karapat-dapat kang tumanggap ng papuri, paggalang at kapangyarihan, pagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay, at ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nilalang mo at pinananatili. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon. Banal ka, poong may kapal, Diyos na makapangyarihan, tayo pong lahat. Banal ka, poong may kapal, Diyos na makapangyarihan. Sa banal na templo, ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit ang lakas na taglay. Siya ay purihin ng kanyang ginawa. Siya ay purihin sapagkat dakila. Tugon. Banal ka, poong may kapal, Diyos na makapangyarihan. Purihin sa tugtog ng mga trompeta. Awitan sa saliw ng alpa at lira. Sa tugtog ng tambol, magsayaw purihin. Mga alpa at plauta, lahat ay tugtugin. Tugon. Banal ka, poong may kapal, Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng pompyang. Sa lakas ng tugtog, siya ay purihan. Purihin ng puon ng mga nilalang. Tugon. Banal ka, poong may kapal, Diyos na makapangyarihan. Tumayo po ang lahat. Tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinaysay ni Jesus ang isang talinhaga sa mga nakarinig ng una niyang pangungusap. Ginawa niya ito sapagkat malapit na siya sa Jerusalem at ang akala ng mga tao ay itatatag na ang kaharian ng Diyos. Sabi niya, may isang mahal na taong nagtungo sa malayong lupain
upang gawing hari at magbalik pagkatapos niyon. Bago siya umalis, tinawag niya ang 10 sa kaniyang mga alipin. Binigyan niya ng mga ito ng tig-iisang salaping ginto at sinabihan sila, "Ipangalakal ninyo iyan hanggang sa pagbabalik ko." Puot naman sa kanya ang kanyang mga kababayan, kaya't pagkaalis niya, nagsugo sila ng kinatawan upang sabihin sa kinauukulan, "Ayaw naming maging hari ang taong ito." Ngunit ginawa ring hari ang taong iyon. Umuwi siya pagkatapos at ipinatawag ang mga aliping binigyan niya ng salaping ginto upang malaman kung gaano ang tinubo ng bawat isa. Lumapit sa kanya ang una at ang sabi, "Panginoon, ang salapi ninyong ginto ay nagtubo ng 10. "Magaling," sagot niya, "mabuting alipin. Yamang naging matapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa 10 bayan." Lumapit ang ikalawa at ang sabi, "Panginoon, ang inyong salaping ginto ay nagtubo ng 5. At sinabi niya sa kanya, "Mamamahala ka sa 5 bayan." Lumapit ang isa pang alipin at nagsabi, "Panginoon, heto po ang inyong salaping ginto. Binalot ko sa panyo at itinago. Natatakot po ako sa inyo sapagkat napakahigpit ninyo. Kinukuha ninyo ang hindi sa inyo at inaani ang hindi ninyo inihasik." Sinagot siya ng kanyang Panginoon, "Masamang alipin, sa salita mong iyan kita hahatulan. Alam mo palang ako'y mahigpit. Sinabi mo na kinukuha ko ang hindi sa akin at inaani ko ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo inilagay sa bangko ang aking salapi? Pagbabalik ko sana'y may tinubo ang puhunang ito." At sinabi niya sa mga naroroon, "Kunin ninyo sa kanya ang salaping ginto at ibigay sa may 10. "Panginoon, siya po'y mayroon ng 10 salaping ginto," wika nila. "Sinasabi ko sa inyo, ang bawat mayroon ay bibigyan pa. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Tungkol naman sa mga kaaway kong ayaw na ako'y maghari sa kanila, dalhin ninyo dito at patayin sa harapan ko." Pagkasabi nito, nagpauna si Jesus patungong Jerusalem. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa lahat ng mga nasa barangay na nakakarinig ng ating banal na misa. Ganon din sa lahat ng mga nagsisimba sa kani-kanilang mga tahanan via online. Kasama po kayo sa aming pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating parokya. Matapos ang kwento ng 2 taong nagnanais makalapit at nakakuha mula kay Jesus. Mag-review po tayo. Balikan natin ang kwento noong Lunes. Isang bulag, ang ibig manumbalik ang kanyang paningin. Matapos makalapit kay Jesus, nakuha niya ang kanyang ibig. Ano ang kanyang ibig? Makakitang muli. Kahapon naman, Martes, isang tinuturing na makasalanan ng bayan na ang pangalan ay, Sakeo, na gustong makilala si Jesus. Dahil sa kagustuhang ito, nakuha niya ang kanyang gusto. Anong gusto niya?
Anong gusto ni Sakeo? Gusto niya makalapit, gusto niya yung atensyon ni Jesus. Di ba? Kaya nga siya umakyat ng puno ng sikomoro. At doon, napansin siya ni Jesus. Kasi kung hindi siya umakyat, hindi siya mapapansin. Bakit? Siya'y pandak. Napakapandak. Kaya yung kagustuhang iyon, nakuha niya ang atensyon ni Jesus at sila'y nagpunta sa kanilang tahanan. Ngayong araw na ito, idugtong natin ang kwento. Tinuturuan naman tayo ni Jesus kung paano gagamitin ang mga bagay na pinahiram sa atin. Sabihin nyo nga po, pahiram. Pahiram. Pinapahiram lang. Hindi yan ibinigay. Ibig sabihin, ito ay babawiin. Hindi mo pwedeng angkinin. Tama? Pag pinahiram ka ng kaldero ng kapitbahay, anong dapat gawin? Ayan, isole. Ha? Isole. No? Kung pinahiram ka ng may laman, anong dapat mong gawin? The listing, ibalik mo ng malinis. Father, hindi ko nalilinisin para may laman ulit. Yan, ganyan tayo di ba? Isole mo. Pahiram lang yan. Huwag mong angkinin. Pag pinahiram ka ng pera, anong dapat mong gawin? Bayaran mo. Hiram lang yan. Hindi mo yan sa iyo. Kaya nga ginamit ni Jesus ang talinhaga kung saan ang 10 alipin ay pinahiram ng tig-iisang salaping ginto para ipangalakal. Take note, ipapangalakal. May gamit yon, hindi yan para ubusin. Ang sabi, ipangalakal. At nang magbalik at ipinatawag muli ang mga alipin, 2 sa alipin ang nagpalago o napalago ang kanilang salaping ginto. Kaya naman, pinagkatiwalaan sila ng Panginoon ng doble. Ang isa, napalago ng 10. Samantalang ang isa, napalago ang 5. At naging 5. Ngunit, ang isa sa alipin, sa halip na palaguin, itinago ang salaping ginto, kaya hindi ito lumago. Sa galit ng hari, binawi ang mayroon siya at ibinigay sa nakatanggap ng 10. Ito ang dapat ginagawa sa mga bagay na ipinahiram sa atin. Trabahuin at gamitin para palaguin. Ulitin ko po, ang mga gamit o bagay na binigay sa atin, gamitin, trabahuin, at palaguin. Kaya yung bulag, sa kwento natin nung Lunes, nang ibinalik sa kanya ang kanyang paningin, anong ginawa niya? Sumunod kay Jesus. Kay Jesus na lang tumingin. Ganun niya ginamit ang pinahiram sa kanyang paningin. Tumingin kay Jesus. Hindi na sa kung saan-saan. Kung titingin ka sa kung saan-saan, sigurado maliligaw ka. No? Yung bulag siya, hindi nakakakita, hindi alam ang direksyon. Pero nung binigay ang kanyang paningin, alam na niya kung sino at kanino titingin. Tinuon niya ang kanyang mata kay Jesus at tumuwid ang kanyang landas. Samantala si Sakeo naman, nung siya'y napansin, nabigyan ng atensyon, pinagkalooban ng atensyon, ginamit niya ito para magbago. Hindi ba kaya nga tayo nagsisimba para mapansin ng Diyos? Mapansin ng Diyos yung kahilingan mo. Mapansin ng Diyos yung hinihingi at dinadasal mo. Ngayong ibinigay sa'yo
ang atensyon ng Diyos, gamitin mo para magbago. Kaya't magandang tignan, no? Tignan natin kung ano ang pinahiram sa atin at paano natin ito palalaguin. Kung pinahiram ka ng yaman, paano ka lalago? O baka mas lalo ka pang lumubog. Noon, sabi mo, magbibigay ka kapag yumaman ka. Ba't nung yumaman na, hindi mo na nakita? May ganyan. May ganyan. Nung pinahiram ka ng talino, paano mo ginamit? Sa kasamaan o kabutihan? Meron yan. Ang talino, pero ginamit sa panloloko. Yung iyong propesyon, nung makapasa ka sa board exam, ano ang naging dulot nito sa iyo? Ikaw ba ay tumubo? Minsan yung mga pinahihiram sa atin, akala natin atin. Inaangkin kaya binabago. Pinahiram ka ng puting kutis, anong ginawa mo? Diba? Nagpapaaraw, gusto magpatan. Yung maitim naman, anong gagawin? Papuputiin naman. No? Nung pinahiram ka ng ilong na medyo malapad, anong ginawa? Pinatangos. Yung matangos naman, gusto paliitin. No? Hindi mo alam talaga ang tao. No? Kaya maganda tignan, yung pinahiram sa'yo, paano mo gagamitin at palalaguin. Mga kapatid, ang mga bagay na nababawi, hindi dapat inaangkin. Isipin mo, ano yung mga bagay na pwedeng bawiin? Ibig sabihin, hindi yan sa'yo. Hindi mo dapat angkinin. Dahil ginagamit ito para lumago at hindi dapat itago. Dahil sa huli, ito ay kukunin sa atin kasama ang mga naging tubo. Amen. Tumayo ang lahat. Natitipon bilang mga anak ng Diyos Ama na tagapagbigay ng lahat ng kabutihan, may pagpipitagan tayong manalangin sa Kanya at ating sambitin. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ang simbahan naway hindi matakot sa mga pagsubok, kaugnay ng mga pagbabago, at magamit niya sa matuwid na pamamaraan ang mga biyayang ipinagkaloob sa Kanya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ang lahat ng tao naway makibahagi sa kayamanan ng lupa ng may katarungan, pagkakaisa at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Tayo naway magkaroon ng malalim na pagpapahalaga sa simpleng buhay upang lubos nating madama ang patuloy na pagdaloy ng pag-ibig ng Diyos sa ating mga maliliit na gawang kabutihan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ang mga doktor, mga nurse, at yaong mga nasa propesyon na ng pag-aalaga, naway gamitin ang kanilang mga biyaya sa paghahatid ng pag-ibig at habag ni Kristo sa mga dukha, nalulumbay, may sakit at nasa bilangguan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ang mga pinagpalang yumaon naway makasama sa walang hanggang kaligayahan ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Isama natin sa ating panalangin ang lahat ng mga tumutulong at sumusuporta sa ating parokya.
Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming manatiling tapat sa maliliit na bagay ng buhay upang mapagkatiwalaan mo kami sa mga higit na dakilang bagay kapag pumasok na kami sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maupo ang lahat. Hiling mo ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na nasa dambana at gawin mong maging paghahain ng katubusang dakila upang sa pag-ibig ni Maria, ina ng laging saklolo, kami ay maalab na makapamuhay at sa pakikipagkaisa sa pagtubos sa tanan, kami ay sa Kanya makipagtulungan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong pinararangalan namin ang mahal na ina ng laging saklolo. Minarapat mong siya'y itampok bilang ina ng nagluwal sa pangakong manunubos at bilang unang kaanib sa sambayanan mong kinukupkop. Sa krus, inihabilin ni Jesus kay Maria ang sangkatauhang pinagmamalasakitan niya upang magkamit ng muling pagsilang sa iyong pamilya. Kapiling ng mga alagad na nilukuban ng Espiritu Santo, si Mariang nagdarasal ay huwaran ng sambayanang dumadalangin sa iyo. Iniakyat mo si Maria sa langit, tanda ng sambayanang sa iyo'y sasapit kapag itinampok ng iyong anak ang daigdig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng luwalhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana, sa Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan
at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin
kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami mga nakinabang sa dulot mong katubusan at buhay ay dumadalangin sa tulong ni Mariang ina ng laging saklolo. Ang mabuting balita ay mailaganap sa tanan at ang Espiritu Santo ay lubos na manahan sa sanlibutan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating pag-ukulan ng panalangin ang mga yumao nating mga mahal sa buhay at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Mga anghel, mga banal, tanang nasa kalangitan, hali kayo at samahan. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Si Kristo ang mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang doon ay humimlay. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan naway pagkamitin ng may kapal. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Ama naming mapagmahal, iniahabilin namin sa iyo ang aming mga kapatid na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo silang pababayaan at pamalagi mo silang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig, patawarin mo na sana ang kanilang mga pagkukulang at nagawang pagkakasala. Dala ng kanilang kahinaan. Manatili nawa silang maligaya sa iyong piling, kasama ng iyong anak at ang Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumao nating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaiging taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Inang sakalinis, kami ay hihingi sa Diyos Ama natin, awang minimiti. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave